Ika-6 na kabanata. And then she's also putting cool fever on my forehead before I sleep. He continued. Kaya nga noon gusto kong magkasakit na lang para naalagaan nila ako. I don't know pero bigla akong nalungkot sa sinabi niya. Naramdaman ko rin kasi ang kalungkutan sa boses niya habang sinasabi niya yun. Ako kasi lumaki ako na sobrang maalaga si nanay sa katatay sa akin. Konting sinat ko lang dalawa talaga silang nag-aalaga sa akin hindi ako iniiwan. Kaya na din siguro ako lumaki ng ganito dahil sa sobrang pagmamahal ni nanay and tatay sa akin, na halos lahat ng pagkain na gusto ko pinagsisiskapan nilang maibigay sa akin. I miss my mom. I miss her doing these things to me. He said almost in a whisper but enough for me to hear it. Where's your mom? I felt him stilled a bit kaya agad ko ding binawi. It's fine if you won't answer. Maybe he's not comfortable talking about his personal life. Don, langga, he said and then lower my shirt. Pinaharap niya ako sa kanya saka muli niyang nilagay ang kumot hanggang sa aking dibdib. Muntik ko nang makalimutan wala pala akong bra kaya siguro siya na ang nagkusa. After that, tumayo ito saka binalik ang palbo kung saan niya ito kinuha kanina. Pasimple ko pang tiningnan ang mukha niya. He looks sad, maybe he really misses her mother. Pagkatapos niyang ibalik ang palbo pumunta siya sa kusina, may kinuha. Pagbalik niya nakangiti na ito sa akin. We'll put cool fever on your forehead, langga. Mukha itong batang excited na pinakita sa akin, ang hawak niya, this is my favorite part before every time I'm sick. Hindi na ako nagprotesta saka hinayaan ko siyang ilagay ang strip ng sinasabi niyang cool fever sa noo ko. He's right, it felt so good. Magaan siya sa pakiramdam saka nakakatulong yung lamig niya para mawala ang sakit ng ulo ko. Magpahinga ka na, langga. Dito lang ako. Saad niya saka inalayan na akong mahiga. Inayos niya pa ulit ang pagkakatabo ng kumot sa katawan ko pati na rin ang nakakalat kong buhok. Thank you. I smiled sincerely him. He smiled back, marahan niya pang hinaplos ang noo ko saka ang aking leeg. Good night langga. He whispered and leaned forward to give me a soft kiss on my forehead, before he turned his back to me. What is that kiss for? And why is he kissing me like it's normal for him? Ibig sabihin ba yung naramdaman kong mainit na bagay na dumampi sa pisngi ko, bago ako nakatulog kanina ay ang labi niya? Biglang nag-init ang pisngi ko. Pakiramdam ko mahihimatay ako sa sobrang lakas na tibok ng aking puso. His actions were too smooth. How could he act like that like he knew he could get me react like this? Is he aware of his actions? Is he doing it on purpose? Or it's just normal for him? Is he doing it to me only or he's like that to everybody? But why me? When I look at him again he is already busy with his book. I think he is solving something kasi nakakunot na ang noo niya, habang nakatingin sa calculator na hawak na nasa kamay niya. He looks so serious again but still he is handsome. Bakit mo siya pinupuri, Mara? Siguro naramdaman niyang may nakatingin sa kanya kaya nabaling ang tingin niya sa akin. Huli na para iiwas ko ang tingin ko dahil nakita niya na ako kaya ngumiti na lang ako sa kanya. Magpahinga ka na lang ga, mag-aaral lang muna ako. Hindi ka uuwi, baka hinahanap ka na sa inyo. Nag-aalala kong tanong. I'm okay now, I can manage. Matutulog na din naman ako, for sure bukas wala na tong lagnat ko. Maybe his parents are now looking for him. And I think I already took too much of his time. I'm not his responsibility in the first place. Hindi ko rin naman siya sinisisi kung bakit ako nagsakit. I am solely to blame. Ako ang nagdadala sa katawan ko, kaya kasalanan ko kung bakit ako nagkasakit ngayon. Don't worry about me. Pero baka nag-aalala na ang mga magulang mo o di kaya kailangan mo pang mag-aral. Ayos na talaga ako. Promise. Pangungumbins ko sa kanya pero umiling lang ito. Baka. He put his pen down and looked at me. He looked so serious na para bang ayaw nitong pag-usapan ang pagpapauwi ko sa kanya. Ang strikto naman nito. Nag-aalala lang naman ako ata baka hinahanap na siya sa kanila. I'll stay, langga. He said with finality. Let me take care of you, okay? Are you sure? Paninigurado ko. He nodded and smiled kaya tumango na lang din ako.
Umusag ako ng konti just in case gusto niyang matulog. Malapad naman itong bed ko, kasya kaming dalawa. If ever it will be my first time to be sleeping with a man. I mean with a man in the same bed other than my tatay. But I don't feel uncomfortable, parang kahit ngayon ko pa lang siya nakasama naging komportable na ako sa kanya. Mapagkakatiwalaan naman siguro ito. And maybe he knew that I'm still a minor. Hindi niya naman siguro ako gagawan ng masama diba? Don't think too much, langga. I won't harm you. The next morning I woke up from my deep sleep because of the soothing voice, from someone that is singing from my kitchen. When I opened my eyes I saw William moving around feeling at home while cooking something. He's not wearing anything up, basa ang mahaba niyang buhok na basta na lang tinali medyo pawisan ang likod. Tanging ang apron lang na ginagamit ko. Kapag nagluluto ako ang ginagamit niya kaya kita ko. Mula dito sa higaan ko ang malapad at muscles niyang likod. Cause my heart starts beating triplet time, with thoughts of loving you on my mind, I can't figure out just what to do when the cause and cure is you. Bumaba ang tingin ko sa pangupo niya. He has nice pair of bum. Matambok ang pangupo niya, halatang alagang gym yung katawan. Siguro maalaga din ito sa sarili. Well, good for him. And it's obvious naman kasi amoy palang ulam na. Anong amoy palang ulam na ang pinagsasabi mo, Mara? Saway ko sa aking sarili, umaandar na naman kasi ang pilyang side ng utak ko. Resistance is down when you're around cries, fading in my condition, I don't want to be alone. Muling bumalik ang tingin ko sa likod niya. Sa tuwing gumagalaw siya, gumagalaw din yung muscles niya sa likod. Likod pa lang yang nakikita ko, paano na lang kaya ang sa harapan? Hindi yung harapan na as in harapan, what I mean is the abs. Maybe his muscles in front are on its right places, 6 packs of abs perhaps. Ilang taong lang naman siguro ang tanda nito sa akin, pero mukhang matagal na nitong inaalagaan ang sarili niya. Ako kaya kailan pa? Pero ang sabi ni nanay bata pa naman ako. I'm still 17 though, siguro kapag nag-18 na ako doon ako magsisimulang mag-gym, ilang buwan na lang din naman. For now bawas muna ako ng carbs para hindi din mabigla ang katawan ko. Hindi ko lang alam kung sa tabi ko ba. Pero malamang sa tabi ko dahil maliit naman yung sofa ko, paniguradong hindi siya makatulog kung doon siya hihiga. Tiningnan ko ang higaan sa gilid ko, medyo nag-ulo nga ito. That means tumabi siya sa akin kagabi. Cause my heart starts beating triplet time, with thoughts of loving you on my mind, I can't figure out just what to do. When the cause and cure is you. His voice is so smooth and calm, ang ganda pakinggan. May tinatago pa lang siyang talento sa pagkanta, hindi lang pala puro kalokohan. And in all fairness to him, ang ganda ng boses niya. Ano kaya ang nakain nito at pakanta-kanta pa? Tumayo ako sa kama, pumunta muna sa banyo para maghilamos saka mag-toothbrush. Amoy bagong gamit ang banyo, tapos yung tuwalyang ginagamit ko ay basa na din. He used my towel again. Pagkatapos ko sa banyo pumunta na ako sa kanya sa kusina. He is still humming the song, habang minimix yung niluluto niya. Mukhang nagsasangag ito ng kanin dahil nangangamoy sinangag. Sa mesa may nakaluto ng bacon, corned beef, itlog at hotdog na feeling ko ay binili niya pa, dahil wala naman akong ganung stock sa ref. Meron din fresh milk mga sliced na fruits, kaya para tuloy nag-heart bigla yung mga mata ko. Ang rupok ko talaga kapag pagkain na ang pinag-uusapan, kaya hindi ako pumapayat. Paano ako papayat kung ganito kadami ang pagkain nakahain sa aking harapan? In a days, your love's so amazing. He is still singing but I know he already knew, that I am already standing behind him. Habang nakatalikod, malaya kong pinagmasdan ang likod niya. Nakapagpalit na pala ito ng sweatpants, itim na yung suot niya ngayon. Yung puting t-shirt niya ay nakasabit sa may upuan, may suot din itong tsinelas. He turned around and smiled at me. I can't explain why your love, it makes me weak. He ended the song with a playful wink. Pa-fall. Good morning, langga ko, he greeted and smiled sweetly at me. How can he do this to me? Like he knew that I'm quickly affected with pa-cute smile.
Alam mo yung tipong ngiti pa lang bumibilis na yung tibok ng puso ko. That's what I feel right now. You look beautiful in the morning, langga ko. Upgraded na ata ngayon, naging langga ko, na. Is he like this to everyone? Ang tamis ng dila. I don't know how to react to his compliment, but I ended giving him a shy smile. Nahihiya ako sa kanya dahil hindi naman ako sanay na may lalaking kasama. Maliban sa tatay ko, siya lang din yung pinakaunang lalaking naging ganito kalapit sa akin. Pero hinayaan mo din naman, Mara, diba? Ang aga pa nagsisimula na namang minurmon ang isang bahagi ng utak ko. Are you feeling better now? How's your sleep? I nodded and smiled at him. Thank you for taking care of me. I'm okay now, nahihiyang kong sabi. Lumapit siya sa akin saka sinalot ang noo at leeg ko. Bahagya pa akong nanigas paglapat ng balat niya sa akin, and I was hoping na sana ay hindi niya nahalata. Thanks God, you're fine, he said and then sighed in relief. Come on, let's eat. I prepared you breakfast. You need it to eat more para makabawi ka. Again, I just smiled. Biglang naging maaliwalas ang pakiramdam ko ngayong araw. Having him with me this morning is somewhat new to me, but I find comfort in it. Para bang may humaplo sa puso ko habang nakatingin sa nagliliwanag niyang aura. Nakakahawa yung magandang mood niya sa umaga. Hinawakan niya ang kamay ko tsaka pinaghila ako ng upuan. Nagkatititig lang ako dahil para akong nahihipnotismo sa bawat kilos niya. He seems so comfortable doing this stuff, sanay na sanay. Take your seat, let's eat na, aya ko sa kanya. Dahil nakatingin lang ito sa akin. Wala atang balak sabayan ako sa pagkain, dahil hindi man lang gumalaw. He's just looking at me, na para bang mini-memorize nito ang mukha ko. Umupo ka, nakakain na tayo, ulit ko saka pa ito gumalaw. Nakangiti itong umupo sabay abot sa abot ng sandok para kumuha ng kanin. Very cute naman, may palangga, narinig kong komento niya pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin, dahil alam kong nag-aasar lang ito. I know I'm cute but I don't like hearing it from him. Ano ako, bata? Did you sleep last night? Tanong ko habang nilalagyan niya ng kanin ang pinggan ko. Mukha kasing malaki yung eyebags niya. Saka gusto ko lang confirm kung sakaling tumabi ba siya sa akin kagabi, para kasing may naramdaman akong nakayakap sa akin kaso, hindi ako nagmulat dahil medyo masama pa ang pakiramdam ko. Pasensya ka na, mukhang hindi ka nakatulog ng maayos dahil maliit lang yung space ng bed ko. No, it's fine, I slept well last night, mabilis niyang putol sa akin. I cuddled you, hindi mo lang alam. Halos pabulong na yung huli niyang sinabi kaya. Hindi ako sure kung tama ba ang pagkarinig ko. I'm really fine, langga, just eat and don't think about me. How can he sleep well with that small space? Siguro malaki ang kama nito sa bahay nila, na pwede siyang gamulong-gulong kung gusto niya. You eat more. Ayokong pamayat ang baby langga na yan, he said playfully and flashed me a boyish smile. Here we are again. He is starting to tease me na naman. Pinaningkitan ko siya ng mata, tinuro ko ang kutsara ko sa kanya pero tumawa lang ito sa akin. What? It's true, I don't want my baby langga starving, nakangiti niyang sabi. Ang ganda kaya ng baby langga ko kapag chubby chicks, dagdag niyang pang-asar sa akin pero inirapan ko lang. This brute really know how to annoy me, pero hindi ko maiwasang mamula sa sinabi niya. Dahil maputi ako, alam kong nakikita niyang namumula ang pisngi ko, dahil mukha tong siraulo na pangiti-ngiti sa akin. Ngiting ng asar. Oo, malaki at matambok yung pisngi ko pero sabi ni nanay cute naman daw ako, bagay ito sa akin. Naturally rose kaya yung cheeks ko, mukhang palagi akong naka-blush on. My baby langga is blushing, pang-asar niya pa pero hindi ko ito pinansin. Nagpatuloy lang ako sa pagkain na parang wala akong narinig. After that, we ate in silence. Minsan nahuhuli ko siyang patangin tingin sa akin. Kapag nakikita niyang konti na lang ang pagkain sa pinggan ko, mabilis niya itong dinadagdagan, kasabay ng mga simpleng hirit at saka pang-aasar niya. Thank you, I'm so full. I said pagkatapos kong ubusin ang fresh milk na nilagay niya sa baso ko. He is still eating,
Inuubos niya ang lahat ng pagkain na niluto niya, dahil sabi niya magluluto daw siya ng may sabaw sa tanghali. Ang gana niyang kumain, kung hindi lang talaga ako busog makikipagsabayan pa ako sa kanya. Kaso sobrang busog ko na talaga, no space for extra rice and ulam na. Mukhang sarap na sarap ito sa kinakain niya. Dam ako ang tingin ko sa braso niyang balbon. Sa bawat angat niya ng kutsara at sok at tinidor para ding may sariling buhay, ang mga ugat sa braso niya nakusa itong gumagalaw. Ang tigas siguro ng braso niya mukhang matigas kasi tingnan. And for the first time I find it attractive. Pwede pala yung ganun. Nakakagwapo pala yung maugat at soka mukhang matigas na braso. You can touch it later, Langga, he said with a teasing smile. Doon pa ako natauhan. Matagal-tagal siguro akong nakakatitig sa braso niya so nahuli niya ako. Wala ka bang gagawin today? Baka hinahanap ka na sa inyo. Tanong ko na lang para makaiwas sa panunukso niya, mukhang nagsisimulan na naman kasi itong maging maligalig. Saglit siyang tumigil sa pagmuya bago tumingin at saka ngumiti sa akin. Today is Saturday, wala akong pasok pero nakaschedule akong mag-general cleaning, sana kaya hindi ako tumanggap ng orders online. Hindi ko alam kung anong schedule niya. Pero nag-aalala ako at baka hinahanap na siya sa kanila. I am staring him waiting for his answer and I noticed that his expression changed. I think he don't want us to talk about his family cause he obviously is avoiding the topic. No one's looking for me, halos pabulong niyang. Sagot sabay iwas ng tingin sa akin. Dito lang ako sayo. Oh, I'm surprised. I'll stay here with you, kung ayos lang. Wala din naman kasi akong gagawin today. Ayoko ring pumunta sa mga kaibigan ko dahil ang dami ko pang kailangang i-review, sagot niya bago uminom ng tubig. Okay, yun na lang ang nasabi ko. Tapos na siyang kumain at saka nagsimula na itong magligpit ng mga pinagkainan namin. I'll wash, offer ko sabay abot ng mga plato pero mabilis niya itong kinuha sa akin. Nakakahiya, siya na nga itong nagluto siya pa ang maghuhugas. Just eat the fruits, Langga, binigay niya ang plato ng sliced fruit sa harapan ko. I'll do the cleaning for you, don't worry. Hindi na rin ako nag-insist pa dahil mukhang desidido naman na itong, hindi ako paghugasan ng pinggan. Kumuha na lang ako ng basahan para pamuna sa mesa at saka nagwala sa kusina. My kitchen is clean, in fairness sa kanya hindi siya makalat magluto. Mukhang sanay talaga siyang gumalaw sa kusina. Pagkatapos kong maglinis at saka maghugas ng kamay tumayo ako bitbit, ang plato na may lamang hiniwang mga prutas at saka tumabi sa kanya habang naghuhugas. I saw him wash the dishes last night, pero amused pa rin akong nakatingin sa kanya. He is not acting, he really knows how to wash it properly. Aaniya sabay nga. Naguguluhan akong tumingin sa bibig niya saka sa mukha niya. He looks like a bird na humihingi ng pagkain, a cute bird. Feed me please, Langga, may halong lamang nitong pakiusap. And I don't have the heart not to feed him. Hindi naman ako mademo, tsaka hindi din naman siya makakain dahil siya yung naghuhugas. Oh, sorry, here. I said giving the bite-size apple. Unang subo ko palang parang naramdaman kong bahagyang lamapat yung ngipin niya sa daliri ko. Ngipin niya ba yon o guni-guni ko lang? Pagtingin ko sa mukha niya mukha naman itong innocenteng ngumuya sa apple na sinubo ko. I'm just overthinking. Thank you, Lang, he said while munching the fruit. Pilyo pa itong komandat sa akin kaya napairap ako. You eat also, Langga, masarap ako. Masarap ako. Did I hear it right or namali lang yung pandinig ko? Eat me baby, he said smiling, pero kumunot ang noo ko sa kanya. May me, sa gitna yung sinabi niya diba? Anong sabi mo? Tanong ko para maklaro ang sinabi niya. Inosente itong tumingin sa akin at saka nagtatanong ang mga mata. I said, eat na baby. Buhay po. Oh, okay. I said and continue eating and feeding him the fruits. Nakangiti lang ako habang nakatingin sa kanya. He is like a small kid happily eating the food from his mother. Tuwang-tuwa ito sa bawat subo ko sa kanya. Grapes please. Kumuha ako ng isang pirasong grapes at saka sinubo sa kanya. Salaitan ang pagsubo ko sa kanya pati sa aking sarili. Ang sarap ng grapes na nabili niya, matamis at saka seedless pa.
Minsan lang ako nakakabili ng mga prutas kaya namiss ko itong kainin. I want more grapes. Langga, please. Bilasan mo kaya ang paghugas dyan para ikaw na ang kumain. Gusto kong sabihin sa kanya dahil parang sinasadya niyang bagalan ang paghuhugas, hindi naman madami ang hagasin. Ilang subo na ang nagawa ko nang mapansin kong mukhang sinasadya niya ng dilaan ang kamay ko. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang mukha niya inosente lang naman itong ngumunguya na parang wala lang sa kanya. Oh well, maybe I'm just too sensitive. Baka nga, wala lang talaga sa kanya. He opened his mouth again, this time I gave him the sliced orange. At saka dahil may balat pa ito hinayaan ko muna siyang sipsipin ng juice bago ko inalis sa bibig niya. May kumalat sa labi niya, wala sa loob kong inabot ito at saka pinunasan gamit ang aking daliri. Sabay kaming natigilan at saka nagkatinginan. I felt him stiffened when my finger touched the side of his lips. Mabilis itong nakabawi, nagkunwaring busy sa paghuhugas niya, pero pansin ko ang pighil niyang ngiti na pilit tinatago sa akin. Pakiramdam ko tuloy biglang nag-init ang pisngi ko. Ang sarap, dinig kong sabi niya. Parang nag 360 degrees yung leeg ko sa bilis ng paglingon ko sa kanya. I mean the fruit, yeah, right, depensa niya. It's the fruit, langga. Masarap at saka matamis yung prutas na nabili ko today, di ba? Mabilis niyang dagdag. Maniniwala na sana ako kung hindi ko lang nahuli, ang pagyugyug ng balikat niya dahil sa pinipigilan niyang tawa. Inisa kong hinampas ito at saka mabilis na tumalikod sa kanya. Langga, I want more fruits. Please, ungot nito pagkatapos kong talikuran, pero hindi na ako lumingon dahil alam ko namang nang aasar lang ito sa akin. Ewan ko sayo, umayos ka kung ayaw mong palabasin kita dito. Nauna na ako sa sala pero hindi naman ito nagreklamo. Doon ko pinagpatuloy ang pagkain sa natirang prutas, habang nakikinig sa kanya dahil muli na naman itong kumakanta. Cause my heart starts beating triplet time, with thoughts of loving you on, my mind I can't figure out just what to do, when the cause and cure is you. Ang ganda ng umaga ko ngayon, may libreng pakain si Kapitan may pa-concert pa, but it doesn't mean na nakalimutan ko nang hindi niya ako sinipot kahapon. Saktong paubo na ako sa huling slice ng prutas nang maramdaman kong tumayo ito sa tabi ko, mabilis na kinuha ang slice ng apple sa aking kamay. Akin na to lang ha, nakangisi niyang sabi habang pinapakita sa akin ang apple na isusubo niya na sana, pero agad akong tumayo para kunin yun sa kamay niya. Mabilis niya itong naiwas sa akin kaya pilit kong inaabot pero hindi ko maabot kasi mas matangkad siya sa akin. Alam mo yung feeling na tinabi mo talaga yun para sa huling subo, tapos biglang mawawala sa kamay mo. Diba sobrang nakakainis yun? Ibigay mo sa akin, isa, warning ko pero nang asar lang itong ngumiti sa akin. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa bewang ko habang, yung isa naman ay nakataas hawak ang apple ni nilalayo sa akin. Dalawa. Ayaw niya pa rin, tatawa pa ito. Get it baby. Pag ito umabot ng 3, PayPal abasin talaga kita dito sa apartment ko. Babala ko pero mukhang wala talaga itong balak na ibigay sa akin. Hindi ko na natapos dahil mabilis niyang kinagatan, ang apple sa kanya pinasok ang kalahati sa bibig ko. I was shocked. What he did but he just pulled me, for a hug and then he kissed, the top of my head. Hindi ako nakagalaw, pero nararamdaman ko yung apple sa bibig ko na dumudulas papuntang lalamunan ko, kaya mabilis ko itong nginuya. Mahirap na baka ma-headline pa ako.